pasok na tayo dito sa ating reception process. Yan. Ito yung reception procedures sa BJMP. Kumbaga ganito yung ginagawa, no? Ito yung proseso pagka ipapasok na sa loob ng jail facility ang isang offender or isang criminal offender. Okay, kung mapapansin nyo, nakikita nyo yan, di ba? Nakikita nyo yan. Ito yung mismong nasa BJMP manual. Okay? So, meaning to say, medyo mahaba siya. Medyo mahaba. Ayan o, from gator to records unit, to health unit, to records unit ulit, to property custodian, to desk officer, and assistant warden. Tapos, bago siya mapunta kay jail warden. Nasa manual yan. Ganyan yan siya. Pero, nung nagre-review ako, ganito ang shortcut para mas mabilis siyang maintindihan. No? So, ito din yung gusto ko sanang malaman nyo. Gusto kong ituro to sa inyo. Kasi ito yung sobrang iksig paraan para malaman mo kung paano ba ang nagiging proseso kapag papasok na ang isang offender sa loob ng kulungan. Okay? Ganito yan ha, ganito yan. So kung gusto mong basahin yung medyo mahabang definition, okay lang din. At least 'di ba, alam mo. Ayan lang yan naman siya oh. Yan, parehas lang rin yan siya. Parehas lang din yan siya ng procedure. Malamang kasi parehas lang naman to, shortcut version lang naman yung ituturo ko sa'yo. Yan. Papadaliin natin ang buhay-buhay. Ayan. So, zoom ko na lang ha. Hanggang number 8 ang ating process. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Una, of course, officer na magpapasok kay offender sa loob ng kulungan ay kailangan dadaan talaga sila sa tinatawag nating gator. Ano ang gagawin ni gator? Si gator, i-check if all requirements are complete and identification of the committing officer. Ibig sabihin, si gator, no, kanina 'di ba? Kanina binanggit na natin, 'di ba? Tama, kanina binanggit na natin kung ano-ano ba yung mga requirements for the commitment ng isang inmate sa loob ng kulungan. 'Di ba? Inisa-isa natin 'yan kanina. Sige, balikan natin yung nakalagay dito. Ano-ano ba yung mga requirements na 'yan? Yan. Commitment order, sabi ko nga, pwede rin na Mitimus order. Medical certificate dapat 24 hours prior to admission. Ang ibig sabihin ng prior sa Tagalog ay bago or before. Okay? Next is yung complaint and information at yung police booking sheet at yung certificate of detention from PNP and or NBI. Okay? Ayan lang din yon. Ayan lang din naman ang gagawin ni Gator. Again, si Gator, dadaan muna ang committing officer at criminal offender kay Gator. Ano ang gagawin ni Gator? I-check ni Gator lahat ng requirements kung kompleto ba. Lahat ng requirements kung kompleto. At i-identify niya rin si committing officer kung sino ba siya. Dapat properly identified. Bakit? Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang magpapasok ng inmate sa loob ng kulungan. No? Hindi kung sino-sino lang. Dapat identified yan, verified yan, yung committing officer. At trabaho yan ni Gator. Okay? Madali. Si Gator, i-check niya yung requirements. Okay? Mamaya, babalikan ulit natin ng isang pasada para tumatak sa'yo. Check niya yung requirements kung kumpleto at identify niya si committing officer. After nyan, nakadaan na sila sa kay Gator. Pupunta na sila ngayon sa records unit. Ano naman ang gagawin sa records unit? Si records unit, i-check niya ang authenticity ng requirements. Oo nga, dumaan ka sa Gator. Kompleto nga ang requirements mo, kaya ka pinapasok. So ngayon, nasa record units ka na, kompleto yung requirements mo, ang tanong, authentic ba lahat ng iyan? Hindi ba yan gawa-gawa lang? Talaga bang galing yan doon sa mga asignatories na nandiyan? Yung mga signatories doon? Diba? Sila ba yung talaga yung pumirma niyan? Authentic ba yan? Galing ba yan? Genuine ba yan? Yun yung trabaho ni records unit. Sine-check niya kung totoo ba yung mga requirements na dala-dala. Bilanggit natin kanina. Pagkatapos niyan, pupunta na sila ngayon kay
health unit. Ano naman trabaho ng health unit? Tinawag ng health unit, malamang titignan yung health, no? Conduct thorough physical examination. Doon kanino? Doon sa ipapasok na inmate. 'Di ba? Ayun yun, health unit ang gumagawa nun. Physical examination ang ginagawa. Di ba nga kanina, meron tayong sa requirements, kailangan may medical certificate. Di ba? 24 hours prior to admission, dapat merong medical certificate. Pero, kung merong discrepancy, no? Merong discrepancy, kailangan ng bagong MedCert. Kung sabihin na natin, walang sabihin na natin, nakalagay sa medical certificate, okay naman yung lagay niya, wala naman siyang kahit na anong pasa, wala siyang kahit anong sugat, sakit, mga ganyan. So, pagkatingin ni health unit, bakit dito nakalagay okay naman siya, yung remarks okay naman siya. Pero pag tinignan mo yung inmate na ipapasok, putik na yan. May black eye, basag yung muka, 'di ba? Nagkaroon ng kumbaga may discrepancy, hindi tugma kung ano yung nakikita ni health unit sa talagang nandoon sa medical certificate. So, ano mangyayari kapag ganon? Ang mangyayari kapag ganon, kailangan nila ng bagong MedCert. Saan? Tandaan mo to, nearest public hospital. Kailangan public hospital na malapit. Ha? Kailangan public hospital, hindi pwedeng private. Bakit? Kasi nga, possible, maduga. Diba? Maduduga pa din. Kakaroon pa rin ng discrepancy, kaya dapat public hospital. At kailangan malapit. Okay? At kailangan, kung papakuhanin man sila ng bagong MedCert, dapat maibalik niya rin agad si inmate na ipapasok. Kasi kung hindi, kailangan nilang mag-report sa korte. Okay? Next, pag dumaan na sila dyan, sabihin natin walang discrepancy, ma'am. Sana po ang next. Babalik sila ngayon sa records unit. Di ba galing na sila kanina kay records unit? Babalik sila ulit kay record unit pagkatapos nila sa health unit. Ano nang gagawin ni records unit? Dito na yung booking procedures, no? Booking procedures yung ilalagay na yung kanyang mga detalye doon sa kanilang system. Okay, meron din tinatawag na National Inmates Monitoring System. Buuin nga natin to. Ayan ay tinatawag na National Inmates Monitoring. Yung NIMS na tinatawag, nandyan lahat ng detalye nila. Monitoring System. Yan, nandyan lahat. Tapos, si records unit na rin ang mag-fingerprint. Doon na din sa records unit mag-fingerprint at kukuha na ng mugshot. Ililista na rin dito kung sino yung mga visitors na gusto niyang tanggapin at ayaw niya tanggapin. Siyempre, pag nang tanggapin yan, malamang ililista lang kung sino yung mga visitor. Pamilya niya, ganitong kaibigan niya. At dito na rin siya, huwag kalimutan, dito na rin siya ini-inform ng CPI. Lumabas ang CPI sa board exam, mamaya natin pag-uusapan yan sa RA 10592. Nandun yan, kasama yan doon, siningit ko yan doon. Okay? Inform dapat ng CPI, appraise dapat sa kanya to. Credit preventive imprisonment, kailangan sabihin sa kanya to kung gusto niya ba o hindi. Kasi dito, overview lang ha, mamaya itatopic naman natin to. Dito sa CPI, itatanong mo siya kung gusto niya na, sa detainee lang to ha, sa detainee lang to, itatanong kung gusto niya na itrato siya na preso din sa loob ng kulungan. Kasi di ba iba ang trato sa detainee iba ang trato sa prisoner. Pag prisoner ka, kailangan mo talagang gawin to, kailangan mo trabahuhin to, kailangan mo magsuot ng uniform, pang-preso, pang-prisoner. Dito sa detainee, may choice kang hindi. Diba? Pwede kang hindi magtrabaho kung ayaw mo, ganon. Basta iba yung privilege nilang dalawa. Iba yung karapatan nila. Tapos, ang problem, pag napatunayan nga na nagkasala ka, ganito yung mo, basta mayroon niyang credit na mabibigay. Pagka pumayag ka na itrato ka, mamaya overview lang to, wag ka ma-overwhelm. Mamaya, papakinggan niyo yung discussion natin dyan. Basta overview nun, pag pumayag ka, edi full time, makikredit sa'yo lahat ng na-serve mo sa loob. Pero pag hindi, 4/5 lang. Yun, dito na i-inform kapag ka detainee. Okay? Detainee ha? Next, pagkatapos sa records unit, dadaan naman yan siya kay property custodian. Si property custodian, i-check niya kung meron bang presence ng contraband.
no? Hindi pwedeng magpasok ng kahit na anong gamit na dala-dala niya sino? Si offender. Hindi siya pwedeng ipasok sa loob na meron siyang dala-dala na contraband. Kaya kukunin lahat yan. Kukunin lahat, mapapera, jewelry, gadget, lahat ng meron siya. Kukunin yan. Pwede yang ilagay sa safety vault or ibigay sa kanyang kamag-anak o heirs. Yan. Pangit na sulat ko talaga. Yan. And of course, kailangan bigyan siya ng resibo. Isang resibo sa kanya at may copy din si property custodian. Para sa ganun, paglabas niya, pagkatapos niya mag-serve ng sentence, eto lang yung nakalista sa resibo na kinuha sa kanyang gamit. Ganon. Ganon yon. Ito yung trabaho yan ni property custodian. And ano ba yung mga ginagawa pag chinecheck yung contraband sa katawan ng offender na ipapasok sa loob ng kulungan? Ang tawag nila doon, shakedown. Ito yung mga uri ng searches, kinds of searches. Isinama ko lang yan dito kasi nung nagre-review ako, mas maganda nga na dito siya nakasama para alam mo kung paano ba nila chinecheck yung contraband. Okay? Merong pat search, rub, strip, and body cavity. Yan. Pat search, rub, strip, body cavity. Sa pat, of course, pat-pat lang yan. Ganyan, no? Kap-kap lang ba? Kap-kap lang. Pat-pat lang ng outer clothing. Pero pag sinabi mong rub search, talagang ginaganyan-ganyan na siya o ginaganyan-ganyan na. Parang hinihimas-himas na, ganon. Ginaganyan-ganyan na. And of course, yung strip malamang naked yan. No? Dapat nasa private room yan. Pag babae, babae lang. Pag lalaki, lalaki lang ang magse-search. Ma'am, paano ma'am pagka lesbian po yung jail officer, tapos babae po yung kakapkapan niya, pwede po ba? The answer is no. Kailangan babae talaga para iwas na mga issue-issue ba. Babae lang. Kahit sabi, ma'am, babae naman yun na. Kahit pa. No? Ang pagkakaalam ko, dapat babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ba? Ganon. Tapos, sa body cavity search naman, yung mga butas, kaya nga sinabing cavity, body cavity, butas sa katawan. Pwedeng sa puwetan, no? Sa anus, pwede rin sa vagina ng babae. Kasi nga minsan, pinapasukan nila yan ng contraband. No? Kaya minsan ano yan sila, bukaka, tapos papaubuhin para mailabas kung meron mang nakasuksok dyan. Malay mo, bulsa pala yun ni Doraemon, di ba? Ang daming kasya. Diba? Mamaya may may tawag doon, Alfonso sa loob, di ba? Yun, kaya may lalabas na yun kapag chinek yung body cavity. Tandaan ha, yung shakedown ha, yung mga kinds of searches, pagpat, tapat-pat lang, no, kap-kap lang. Pag-rub naman, of course, outer clothing, nira-rub. No? Strip naman, naked yan sa private room, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Body cavity naman yung mga butas sa katawan, katulad na lamang ng anus and vagina. O sabihin na natin tapos na kay property custodian. Kanino na next pupunta? Kay desk officer. Si desk officer, ang gagawin niya, ibubuk niya na sa jail blotter. Siyempre may blotter din sila dyan. 'Di ba? Lahat nga katulad ng sa PNP, lahat ng nangyayari, kahit ano pang nangyayari, kailangan naka-blotter. 'Di ba? Siyempre dito sa BJMP meron din. Si desk officer, ibubuk niya na yan sa jail blotter na meron nang ipapasok. Ganyan. Na meron nang ipapasok. Ito, wait lang. Saan na ba yung kay desk officer? Yan. Yan no? Books the new, di ba parehas lang? Books the newly committed inmate in the jail blotter. Okay? I-assign niyang inmate saan? Sa reception area. Okay? Schedule for orientation and jail rules. Ano pa? Undergo risk assessment, classification, evaluation. Di ba? Parehas lang. Pinaiksi lang natin yung version dito. Okay. Next. Pagkatapos kay desk officer, mamaya papalawakin natin to. Ha? Papalawakin yan mamaya. Pagkatapos naman kay desk officer o nabook niya na sa blotter, sa jail blotter, next naman si assistant warden or si officer of the day. Anong gagawin niya? I-orient niya po. Saan niya i-orient? Sa mga jail rules and regulations. I-orient niya yan siya. Siya ang may trabaho niyan. And ano trabaho ni warden? Ang trabaho ni warden ay mag-coordinate sa mga concerned agencies. Maraming kailangan i-coordinate si warden, pero ang sinulat ko lang dito yung required. Ang required or kailangan
na i-inform ni warden or makipag-coordinate si warden na, oo, napasok na namin dito yung pinapapasok nyo. Ganon. Si PNP, NBI, at family. Depende sa court, no? Depende sa court. Meron pa yan. Hindi naman kasi yan masyadong mahalaga. Ang alam mo, basta alamin mo lang na, ayan o, record lang. Basta ang alamin mo lang kung ano trabaho ni jail warden. Yun lang tatanong dyan. No? At ang trabaho nga ni jail warden ay makipag-coordinate lang. Yun lang yung trabaho niya, makipag-coordinate sa mga concerned agencies. Okay? Ulitin natin. Yan, kitang-kita naman na siguro. Yan. Una, okay, BJMP reception procedures, ipapasok na ang ating ang offender. Okay? Gator, pagpunta sa gator, sa unang-una, si gator muna ang dadaanan nila. Si gator i-check kung lahat ng requirements ay kumpleto at i-identify niya yung committing officer. Pangalawa, kay records unit sila dadaan kasi i-check lang ni records unit kung authentic ang lahat ng requirements na dala. Next is pupunta na sila kay health unit para mag-conduct si health unit ng thorough physical examination. No, kung may discrepancy, again, yung physical medical certificate na yan na ipapakita dapat 24 hours, 'di ba? Prior to admission. At kung if ever na may discrepancy, kailangan ipaulit ang MedCert na sa nearest public hospital. And kung wala naman, edi proceed na ulit, balik na ulit sa records unit. Dito na yung booking procedures, lalagay na lahat ng details niya sa NIMS and fingerprint mugshot, at maglilist din siya ng visitor. At kapag ka-detainee ang ipapasok, i-inform ng CPI. Okay? Pag-usapan natin mamaya yan. Property custodian naman ang next after sa records unit. I-check lang naman ni property custodian kung merong presence ng contraband sa ating ipapasok. So, kukunin lahat yan, lalagay sa safety vault o ibibigay sa kamag-anak. And of course, merong resibo. At napag-usapan na natin yung shakedown or yung checking of contrabands. Ito yung kinds of searches. Pat lang sa outer clothing. Nirarab na yung outer clothing. Mano na yan, kapap na malala na yan. Strip, naked talaga yan. Body cavity sa mga butas ng katawan. And then after kay property custodian, pupunta na kay desk officer. Ibubook niya na yan sa jail blotter. No? I-schedule niya na yan for orientation. Ba? Nandito na rin yung classification, evaluation, risk assessment na mamaya papalalimin natin. Okay, may proseso kasi dyan. And of course, after yung kay desk officer, i-orient na ni assistant warden or officer of the day. I-orient niya ng alin? Ng jail rules and regulation, yung mga kailangan sundin sa loob ng kulungan. And then lastly, si warden. Ang trabaho ni warden ay makipag-coordinate sa mga concerned agencies. Marami nga yan, no? Kapag kailangan i-inform niya yung ganitong agency, yung ganitong department, yung ganyan, pero yung mga required na kailangan mo lang tandaan, si PNP or NBI and family. Okay? Hopefully, naintindihan, madali lang maintindihan ang BJMP procedure or a reception procedure. Ito nga yung gamit ng dyan, no? Gamit na tawag dito, shortcut ba? Gareherepidad. Pidaw yung sa akin eh. Gareherepidaw. Ganito oh. Wait lang. Baguhin natin yung color. Gareherepidaw. Yan. Kasi yung sa iba, gareherepidad, okay din naman kasi nga ang tawag dyan, jail warden. Diba? Gareherepidad, pwede din yun. Gareherepidaw, pwede din yun. Doon na lang tayo sa gareherepidaw. Gareherepidaw. Ayun yung pagkakasunod-sunod ha. Gareherepidaw. Okay? Gareherepidaw. Di ba? Bilis lang. Gator, records unit, health unit, records unit ulit, property custodian, desk officer, assistant warden, and then si warden. Okay? Dito naman tayo sa classification process. Classification process, alam na natin yung classification ha. Classification ng prisoner, classification ng detainee, classification ng security. No? Kanina napag-usapan na natin yan.
Okay. Makita mo yan. Ito yung nasa manual ulit. No? Nilagay ko lang dito just in case na gusto mong basahin yung buo para hindi ka na maghahalungkat sa manual kung saan ba makikita yon. Okay? Classification process, of course, admission of inmate, medical examination, dental examination, psychological examination, social case study, risk assessment, psychiatric evaluation, case management, inmate orientation and counseling, inmate evaluation and classification, and proper cell assignment and development plans. And lastly, monitoring. Okay, eto yan. Sinulat ko na lang yan para mabilis. No? Hanggang 13 kasi yan siya. So, ito yung classification process na tinatawag. Paano ba kina-classify si inmate na ipapasok? Kasi syempre, kailangan malaman kung saan siya ilalagay, kung ano yung mga development plans na dapat sa kanya para nga ma-rehabilitate siya habang nasa loob siya ng kulungan. Okay? Una dyan ha, ano lang to, common sense. Promise, common sense lang to. Mukha lang siyang overwhelming pero hindi mo kailangan kabisaduhin yung proseso na yan. Ang kailangan mo malaman ano ba yung ginagawa during that process. Okay? Una, admission of inmate, of course, ilalagay muna yan siya sa tinatawag nating ICCU. Ano po yung ICCU? Inmate Classification and Counseling Unit. Okay? Nandyan yan siya sa loob. No? Ito yan. Habang ginagawa ang lahat ng ito, nandito siya. Huwag ka malilito ha. Yan. Habang ginagawa ang lahat ng ito, andito siya. Okay? Siyempre, admission of inmate nga, ilalagay mo, hindi mo pwedeng ipasok agad-agad yan ang hindi siya kinaklasify hanggat hindi mo alam kung paano ba siya mapapagaling dahil nga kailangan mo siyang i-rehabilitate, kailangan mo siyang i-reform. Okay? So, yung tatanungin lang naman dyan, ano yung ICCU? Tandaan mo lang, Inmate Classification and Counseling Unit. At meron pa, gaano katagal? Minimum of 30 days, maximum of 60 days. Kasi iba yan sa anong tawag sa sa Bucor niyan? Sa mga nakakaalam na, ayan ay tinatawag na RDC or DRD. Pag-usapan natin yan sa Bucor. Pero tandaan mo, pag jail ang pinag-uusapan, pag BJMP ang pinag-uusapan, ICCU ang tawag. Okay? Kung saan muna inilalagay si offender or si inmate bago ipasok siya kung saan man siya pupunta. Ganon ha. Sa Inmate Classification and Counseling Unit, minimum of 30 days, maximum of 60 days. Of course, medical examination ulit. Bakit? Ba't puro medical examination? Ma'am, ba't kailangan laging may medical? Kasi pag pinasok yan dyan sa loob, wala nang lahat na nang mayroon dyan, cargo nyo na yan. Ganun yun. Kaya kailangan talagang alam mo na yung talagang totoong estado nung ipapasok. Kasi baka mamaya may nakakahawang sakit yan, di ba? Ihalo mo pa dun sa loob. E di lalong nagkanda leche-leche na. So sa medical exam naman, tinitignan din dyan yung bodily marks, mga scars, tattoo, and lesions. Anong importansya niyan? Bakit tinitignan yan? Bakit nga ba? Kasi, pag nirelease yan, dapat properly identified. Nung ba sa board exam yan? Dapat, bago i-release yan, properly identified. Paano, di ba? Kailangan, alam mo talaga, paano kung magkamukha lang pala sila? Yung isa may balat dito sa mukha, yung isa wala. Di ba? Parang ganon. Kailangan kasi properly identified. So, kailangan, ma-check din nila to. Dapat, magtugma ito. Diba? Pero sa totoong buhay, di naman nangyayari kasi doon sa loob, nagtatatuan na sila. Di ba? Ayan yun. So, dental exam, kailangan pa ba natin palawakin yan, mga kapatid? Dental exam? Bunganga yan, ngipin yan. Okay. Next is psychological exam. Ano naman to? Tinitignan dito yung psychological state niya. Kasi may mamaya psychiatric mamaya merong psychiatric. Dito, psychological exam, tinitignan yung estado ng utak niya, human behavior niya, no? Yung yung current na behavior niya nung time na yon bago siya ipasok, ayun yun. Yun yung pagbabasihan. Psychological exam ang tawag diyan. Next,
Next yan is social study case. May isang social worker na magkakandak ng in-depth interview. Kaya nga case study, di ba? Sa research natin, pag sinabing case study, in-depth yan, no? In-depth yan, in-depth investigation or interview yan. Aalamin, ano ba talaga yung pagkatao ng inmate na to? Sino ba talaga siya mula pagkabata niya? At nung tumanda na siya, at bakit siya naging ganito? Kasi nga, kailangan nilang pag-aralan yan eh. Kung bakit ba talaga naging ganito tong tao na to? Bakit kaya siya naging kriminal? Bakit kaya siya pumatay? Bakit kaya siya nagnakaw? Ano bang pinagmulan niya? Ano bang mga pag-uugali niya na dati, nadala niya ngayon? Basta mga ganyan, basta in-depth interview yan. Malalim na study yan. Kaya nga social case study. No? Social worker ang gumagawa niyan. Okay? Next. Risk assessment, importante yan. Nawala yung letter A. Yan. Yan. Risk assessment. Ano naman yan? Pag sinabing risk assessment, tinitignan dito yung level of violence na meron ang isang inmate na ipapasok. No? Yung risk niya na makasakit sa ibang inmate sa loob at risk niya na makasakit sa sarili niya mismo. Yun yung sinecheck dito. Makakasakit kaya to ng magiging delikado kaya to dun sa loob, makakasakit kaya siya dun, or masasaktan niya kaya yung sarili niya. Yun yung ina-assess dito. Yun yung tinitignan dyan sa risk assessment. Di ba? Basic. Basic lang sa ito, kapatid. Ayan. Next is psychiatric evaluation. Ito na yung psychiatric. Human mind na yan. Mind na. Yung kanina, psychological evaluation, human behavior. Ang psychology kasi, di ba? Human behavior nga. Pero pag psychiatric na, human mind na ito. No, tinitignan na dito yung present mental state niya. At didadiagnose any existing psychiatric illness. No? Tinitignan dito kung depressed na ba to? Depressed na ba to? Suicidal na ba to? Baka mamaya kasi doon pa siya sa loob magpakamatay. Diba? Yun yung mga iniiwasan. Baka sa loob doon pa siya makapanakit. Diba? Kasi nga dahil nagde-delir na sa kung ano naiisip niya. Sabi niya, magmukha ng demonyo yung nandoon sa loob ng inmate, kaya sinaksak. Diba? Kaya alamin dapat, kasi anong importance nito? Tinanong sa board exam. Anong importance niyan? Kasi nga, kung merong sakit sa utak yan, no, merong sakit sa pag-iisip yan, wag mong ipasok sa kulungan ng merong mga matitinong tao na walang sakit na katulad niya. Saan mo ilalagay yan? I-segregate mo yan. I-segregate mo yan ng ibang institusyon. Saan ba dapat yan? Psychiatric hospital, mental hospital. Doon mo dapat yan pagalingin. Pagalingin mo muna yan. Ganon dapat ang gagawin. Kaya nga ina-assess. Kaya nga ini-evaluate. Kaya nga po dumadaan sa classification process. Kasi hindi pwedeng ipasok mo na lang agad-agad yan. Diba? Yung importance yan. Kaya kailangan mo ditong kunin yung concept. Kasi dun nga, humuhugot. Hindi naman yan tatanungin kung paano ba sunod-sunod niyan. Ano ba ang sunod-sunod niyan? Hindi ganun itatanong. Parang, parang ang tatanong dyan, yung kung anong mahuhugot dito sa process na to. Hindi itatanong chronologically. Kaya hindi mo kailangan, una ganito, pangalawa ganito. Hindi ganon. Hindi kailangan ganon ang pagre-review. Kailangan mong isipin dito kung ano ba yung ginagawa during this process. Okay? Next. Case management. Ano naman to? Is either si psychologist, si social worker, or nurse, ko-consolidate nila lahat ng resulta. No? Para makapag-desisyon na sa classification ng inmate. Ganon. Diba? Ito na nga, dumaan na nga siya sa kung ano-ano na to. Yan. So, na yan, yung case management, ito na yung case management ng isang inmate na ipapasok. Ito na yung consolidation ng report. No? Case management ang tawag. Para makapag-desisyon na kung ano bang classification ilalagay si inmate. Next, i-orient naman na siya. Inmate orientation and counseling. No? Dito yan, yung katulad nung kanina sa reception, si assistant, warden, or officer of the day. Siya yun, di ba? Basic jail rules and regulation. Kasi kung makikita mo kapatid dito, tingnan mo. Ayan o. Di ba sa desk officer nandito reception area, reception, evaluation, daming ginagawa.
And then after, dito siya. Ibig sabihin, meron pa pala nandito sa loob yan nangyayari. No? Nandito sa loob yan niya na nangyayari. Classification process. Diba? And then after nyan, inmate evaluation and classification. Dito na siya ika-classify. The inmate now be classified based on the level of risk and present physical, mental, and emotional state. Ayun yung pinaka-importante sa lahat. Kaya ko siya pinalalim. Ba? Level of risk. Kung makakasakit ba siya sa sarili niya o sa ibang inmate, present physical, mental, and emotional state. Dito na i-evaluate na yan siya dyan. And then, since alam na kung ano yung classification niya, kung saan siya ilalagay, therefore, dito na tayo sa proper cell assignment and development plans. Okay? Assigned to the cell that is deemed best for his growth and well-being. Kung saan siyang selda ilapapasok na makakatulong sa pag-grow niya, pagbabago niya habang nasa loob siya, doon siya ilalagay. And then, of course, the newly committed inmate. Nasa loob na siya. Papasok na siya sa loob. Newly committed inmate na siya. And in-encourage siya na mag-participate sa mga gawain sa loob ng kulungan. Okay. And of course, hindi natatapos yun doon. Dapat, minomonitor pa rin yan siya. Kasi possible, after 6 months, after a year, yung program na para sa kanya initially, hindi na nag-work kasi nagbago na siya. So, kailangan minomonitor din. No? Si case manager ang gagawin niya, i-monitor, change, or enhance development program based on the behavioral progress. Kasi syempre nagbabago yan. So, kailangan minomonitor at ine-enhance din yung development programs. Madali, madali, madali. Madali, no? Kesa basahin mo yung kahaba-haba na yun, padaliin natin ng buhay-buhay. No? Inulat ko to nung review ko eh. Ayan ha. Una, 'di ba? Admission of inmate. Nandito yan siya, no? Akala ko nga dati sunod-sunod yan siya, ganyan-ganyan siya. Pero hindi. Habang nandito siya sa ICCU, ginagawa iring mga to. Ganun pala yan siya. Admission of inmate, ICCU, Inmate Classification and Counseling Unit, 30 to 60 days. Medical exam, dental exam, psychological state, social case study, in-depth interview, risk assessment, level of violence, psychiatric evaluation, yung present mental state, case management, ito na yung kinoconsolidate na nila yung mga result, inmate orientation and counseling ng basic jail rules and regulations, inmate evaluation and classification, classify na siya, ilalagay na siya sa proper cell assignment and development plans, and of course, ini-encourage siya na mag-participate dahil siya ay newly committed inmate, and dapat din minomonitor kasi nga kailangan na i-enhance ang development program based sa kanyang behavioral progress. Sino-sino ang gumagawa niyan? Sino ang classification board? Sino ang nagdedesisyon? Sino ang paladesisyon dito? Okay? So, sinama ko na dito si classification board para hindi ka na maligaw. Ang chairperson ng classification board ay si assistant warden. Okay? Si assistant warden yan ha. At merong 4 na members. Unang member, chief, custodial or security officer, medical officer, public health officer, jail chaplain, di ba? Inmates Welfare and Development Officer or IWDO. Hindi naman masyadong tinatanong to. Tandaan mo lang yung chairperson ay assistant warden. Sila yung pala desisyon, no? Na saan to i-classify pagpasa sa kanila ng mga resulta. No? Actually, dito naman talaga yan. Ano? Psychology, social worker, or nurse, kino-consolidate na lang nila yung result. At magdidesisyon na dapat dito sa classification ng inmate. At ito nga, yung magdesisyon. Ayun yung chairperson eh, malamang siya talaga ang dapat magdesisyon yan. Okay. Pasok na tayo doon sa punishable acts. Wait lang, tingnan natin para di ka maligaw. Yan. Okay. Tama lang. Punishable acts. So, eto, lumabas na to sa board exam. Kaso lang, sobrang dami niya talaga. Parang, pati ikaw, hindi mo talaga ito makakabisado. Kumbaga parang,
titimbangin mo na lang kung ano ba siya, minor offense, less grave, or grave offense. Parang gano'n yung naging atake ko dito nung nagre-review. Kasi parang inefficient ka kapag kinabisado mo siya lahat. Parang timbangin mo na lang kung malala ba siya o hindi, gano'n. Gano'n na lang yung atake na ginawa ko dito. Pero, yun ko to, sinamarize natin. So, ito yung mga minor offense, less grave offenses. Saan pa? Ang dami, di ba? Grave offenses. Yan. So, sinamary natin, no? Sinamarize pala natin rather. So, dito lang naman yan bumabagsak lahat-lahat. Kung gusto mong mabasa yung mga nasa BJMP manual, ito yun. Basahin natin. Sige, basahin natin. Selling or bartering with fellow inmates. Rendering personal service. Bakit ko ba to highlight? Kasi nga, baka malito ka dito. Rendering personal service to fellow inmates. Minor. Pero tignan mo dito, forcing fellow inmates to render personal service. Saan na siya under? Nasa less grave offense na siya. Kaya ako siya highlight. Ito pa, color green din. Littering. Ano ba yung littering? Nagkakalat. Tingnan mo dito. May loitering dito eh. Oh, loitering. Diba? Nasa less grave. Baka malito ka lang. Littering doon sa minor at loitering dito sa less grave. Ha? Ito yung pakalat-kalat ka kung saan-saan. Yung isa nagkakalat, ito naman, loitering, pakalat-kalat ka mismo, ikaw tao. Ganon. Ano pa? Unahin muna natin yung mahalaga. Kasi titimbang-timbangin mo na nga lang to eh. Kasi kung masipag ka magkabisado, edi kabisaduhin mo to. Reporting late, minor. Tingnan mo dito. Failure to report. Kanina na late lang, minor. Dito talagang hindi na talaga siya nag-report sa work. Less grave. Okay? Ganyan yon. Ano pa? Ito, yung blue. Yung blue dyan, natanong sa board exam kasi failure to assist in putting out fires inside the jail. Mapagkakamalan mo siyang grave. Kasi hindi siya tumulong sa pag-apula ng apoy eh. Pero less grave lang yan. Na? Ito pa natanong sa board exam. Grave offense naman. Making untruthful statements or lies in any official communication, transaction, or investigation. Sa madaling salita, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka na sa mga official communication, possible. Ginawa kang witness, ganyan, 'di ba? Inimbestigahan ka, tapos nagsabi ka ng hindi totoo, grave offense 'yan. Tinanong na 'yan sa board exam. Yung iba, hindi pa naman talaga siya natatanong. Talagang titimbangin mo na nga lang. Anyway, basahin natin tong summary of punishable acts. Unahin natin yung minor offenses. Trading, papasok sa saan ba yung trading? Selling or bartering non-contraband items. Yung parang nagtitinda-tinda sila sa loob. Nakikipagpalitan sila, ganyan, barter, ako na lang yung yosi mo, ito bigay ko sa sayo. Mga ganyan, bawal yan doon. Minor offense yan. Sa service naman, ito yung rendering personal service to inmates. No, yung tipong minamasahe mo siya, gusto niya magpamasahe sa'yo, minamasahe mo naman. Ganun. Bawal yon, minor offense yon. Ano pa? Hygiene, untidy appearance or littering. Yung pakalat-kalat ba? Nagkakalat pala, rather. Alam mo, para hindi mo ito makalimutan, kung cat lover ka, kung may litter sand kayo sa bahay, hindi mo makakalimutan ang littering. Ang littering kasi, madumi ba? Nagdudumi. Di ba litter sand yung tinataihan ng mga pusa natin? Ako may pusa kasi ako, may baby ako ditong dalawa. So, nasa litter sand sila nagdudumi. So, tawag doon litter sand. Diba? Litter box at litter sand. So, alam ko, pag litter, dudumi, nagkakalat. So, hindi ko na makakalimutan ng littering sa loitering. Ang loitering, pakalat-kalat. And yan yung nasa less grave offenses. Okay, bawal yan. Minor offense din yan. Ano pa? Yung nagko-complain ka, making frivolous or representative complaints. Baga nagiging spokesperson ka, no? Nagko-complain ka na walang kwenta. O kaya, ikaw yung nagko-complain on behalf of your kakosa sa loob. Hindi pwede yon. Minor offense din yon. Ano pa? Attendance, no? Being late for formation or head count, pati sa work, no? Ayan. Being late, bawal malate sa mga head count. Yari ka, minor offense yan. No? Kasi talagang ilang beses ba sila nag-head count? Parang BJMP yata is 4 times.
4 to 5 times, no? Sa Bucor. Baliktad ba ako? Wait lang, double check ko. Oo nga, tama nga. Ang headcount sa BJMP ay 4 times a day at yung headcount sa Bucor ay 5 to 6 times a day. Mas madami sa Bucor. So, ayun. Ayun lang naman yung nandyan sa notes natin. Ano pa? Minor offense din ang pagsasayang, no? Pag-waste ba? Pagsasayang ng food, bawal din yan. Minor offense yan. Dito naman tayo sa less grave offenses. Work duty, force skipping work, malingering, or not returning tools. Kapag nag-skip ka ng work ng without justifiable reason, less grave offense yon. Pero kung may justifiable reason naman, malamang wala kang offense na nilabag or wala kang nilabag. Malingering yung parang, ano ka, nag-iinarte ka na may sakit ka, wala naman, para lang hindi ka makapasok. O kaya hindi ka makapaggawa ng kung anong gawain doon. At isa pa, hindi ka nagbalik ng gamit. Kasi merong dyan, order na kailangan pag ginamit mo to sa work mo, dapat isoli mo din after na ng work hours. Diba? Emergency, ito yung kanina, failure to assist in fires or injuries. Hindi ka tumulong sa pag-apula ng apoy doon sa loob. Ha, tandaan mo, hindi yan grave. Less grave lang yan. Pag tinanong yan ulit, ha? Conduct, boisterous behavior, swearing or disrespecting personnel. Ayan yun, yung parang ang sama ng ugali mo sa loob, no? Panay ang gamit mo ng profane words or yung pagmumura, no? Disrespectful ka sa mga officers. Kaya nga sa ano nga daw sa mga jail, dormitory, ano nga daw yan, kapag may mga officer, kailangan babati sila. Parang ano ba yung sinasabi nila? Ano ba yun? Parang mate or body, say gratitude, tapos magbabati sila sa personnel kasi kailangan binabati talaga o hindi dapat nagdi-disrespect sa mga personnel. Less grave offense yan. Ano pa? Gossip, no? Nagmamarites, spreading rumors against others or BJMP staff, no? Nagchichika-chika ka doon sa, ano mo ba, yung nagbabantay namin sa amin dalawa, biglang nawala kasi nandun na pala. Parang ganun, bawal yun ha. Bawal din yun, less grave offenses yon. Tinuturo ko na para bang ako yung nag-o-orient sa inyo, na para bang papasok kayo sa BJMP. Wag naman. Kasi ito yung mga bawal Prohibited acts, exchanging uniforms, loitering, or unauthorized phone use. No? Ayan yung mga bawal. Doon din, bawal makipagpalitan ng uniform. No? Bawal makipagpalitan ng uniform, bawal ang pagala-gala. Bawal din ang paggamit ng phone kasi meron yan sila, pag-uusapan natin yan. Bawal yan ha, bawal ang pagala-gala, less grave yan. Ang littering sa minor, ha, minor yon. Sa mga property naman, defacing walls or equipment, sinisira nila, dinudumihan, labi na baboy. Yan. Secrecy, withholding information harmful to administration, bawal na bawal din yan. Bawal na bawal yan. Nagaano sila, tinatago ba nila yung mga information? No? Withholding information harmful to administration. Tipong, yung kasama na pala nila sa loob, nagbabalak ng pasabugin yung, yung loob, yung yung tawag dito, nagbabalak ng barilin yung isang jail officer kung meron man sila napasok na baril, diba? Yung mga ganyan, yung tawag dito, harmful sa administration. Ito sa mga materials, possession of pornographic materials. Bawal sila niyan. Bawal din sila magbasa ng tik-tik doon. Bawal yon. Ha? Pwede yan sila yata, napansin ko, merong mga pictures lang. Pictures ng pamilya, ganyan. Kasi naman, dumadaan naman yan sa male censorship Pag-uusapan din natin yun, lumabas yun sa board exam. Movement. Being in unauthorized places or missing during head count. Pasok na rin yan dyan sa loitering. Bawal lang pagala-gala sa mga lugar na hindi ka naman pwedeng pumunta. Kasi meron mga trustees, di ba, sa BJMP. Meron yung parang hindi masyadong mahigpit sa kanila. Bawal silang pumunta pa din. Kahit hindi mahigpit sa kanila, bawal pa rin sila pumunta kung saan-saan. No? At bawal din sila mawala during head count. Yan ang ating less grave offenses na naka-summarize. Next is yung grave offenses, deception, lying in official matters, or concealing escape plans. Yung sinabi ko kanina,
na tinanong sa board exam, yung nagtatago ka nagsasabi ka ng untruthful statements, ganyan sa mga official communication, or concealing escape plans. Grave offense yan. Ba? Ano pa, sa security, keeping keys or locks or making deadly weapons. Ba kaya nga may tinanong sa board exam eh. Ano yung gamit nila anong gamit nilang pangkain ba? Yung spoon, 'di ba? Plastic lang ang gamit nila. Bawal yung mga stainless kasi nga ginagawa nilang deadly weapons 'yan. O minsan pinanggaganon din 'yan, pwede pambukas ng susi, 'di ba? At bawal din sila mag-keep ng mga keys or locks. Bawal na bawal 'yon. Ito pa, staff relations, giving gifts to or bartering with jail force personnel. Kahit anong tuwa mo sa personnel na yan, kasi nga sobrang bait, bawal nilang bigyan niya ng mga regalo. Bawal din makipag-barter, yung parang palitan. Sabihin na natin na, may yosi si jail personnel. Ikaw, meron kang ganitong bagay. O, palit na lang tayo. Bawal yon. Diba? Bawal yon, grave offense yon. Contraband, of course, hindi na natin kailangan i-memorize yan. Bawal na bawal ang contraband. Grave offense yan. Violence, assaulting staff, fighting, or self-harm or injury to others. Kahit sarili mo ang sinaktan mo sa loob ng kulungan, grave offense pa din yon. Bakit kaya? No? Nakalagay, self-harm, injury to others. Diba? Escapism, escaping, attempting, or aiding in escape. No? Grave offense yan. Kung mapapansin mo, medyo mabigat talaga tong mga kaso na to. So, grave offense siya. Hindi mo na kailangan memorize. Basta nakita mo, pinapili ka sa choices. Piliin mo dito, sabi sa choices, which among the following is a grave offense. So, titimbangin mo yung mga choices kung ano yung mas mabigat na ginawa doon. At therefore, masasagot mo na yung grave offense. Ganon, di ba? Mabilis lang, madali lang. Disorder, flagrant disobedience, unruly conduct, or damaging property. Diba? Ano din yan, bawal din yan, yung di ka sumusunod sa kung ano yung inuutos sa'yo, kung ano yung rules and regulations sa loob at nagwawasak-wasak ka pa ng mga properties dyan. Meron din tayo nabasa kanina, di ba? Saan ba yun? Ay, wait lang. Okay, next tayo, morality. Bawal ito, tattooing, gambling, or committing lascivious acts. Bawal yan. Grave offense yan, yung nagtatato-tato sila sa loob, nagsusugal sila, ay nagko-commit sila ng lascivious acts, yung mga pati lalaki nag-aanuhan na daw, nagpupetan na daw, ganon. Diba? Bawal yon. Grave offense yon. Illegal groups, joining gangs, or participating in kangaroo courts. Ano ba yung mga kangaroo courts na yan? Parang isang gumagawa sila ng sarili nilang korte sa loob. 'Di ba? Doon sa loob ng selda nila, pag may nagkamali, sila na lang din nagdedesisyon kung ano bang gagawin doon. 'Di ba? Bawal 'yon. Grave offense din 'yon. Ano pa, sa health, failing to report communicable diseases o yung contagious diseases. Kung ikaw meron ka ng sakit sa loob ng kulungan at hindi mo yan sinabi at hindi sinabi ng isang inmate na meron na para siyang nakakahawang sakit, grave offense din yan. Kasi nga lalala yung sitwasyon. Of course, legal, violating any existing laws or ordinances, grave offense din yan kapag nag-commit ka ng mga batas habang nakakulong ka. Anon. Yan na yan na. 'Di ba? Ito yung summary. Hindi mo kailangan kabisaduhin yan, kailangan mo lang timbangin. Kung minor offense ba, pwede mong itry yung sarili mo. O pagtakpan mo yung ganyan, o rendering personal service to inmates, ano nga ba yan? Minor ba yan o less grave? 'Di ba? Pwedeng ganun. Pwede kang gumawa ng mga sarili mong mga practice questions para lang matandaan mo yan. Kasi pag paulit-ulit mo naman nakikita yan, matitimbang mo na kung ano yung minor offense, sa less grave offense, sa grave offenses. Okay. Dito na tayo. Pag ginawa nila yung mga yan, no? Pag ginawa nila yung mga yan, merong, of course, merong tinatawag na due process din sa loob. Di ba? Hindi po pwedeng, gumawa ng kasalanan, sige, parusahan nyo na yan, huwag nyo nang bigyan ng GCTA yan, habang buhay. Di ba? Bawal naman yung ganon. Siyempre, may due process pa din yan sa loob. Okay. Ito yung disciplinary process. Of course, meron tayong easy version nito. Ito ulit yung nasa manual. Nilagay ko lang dyan, kapatid, kung gusto mong basahin o kung mas natututo ka kapag binabasa mo. Diba? Sabi ko sa inyo, as much as possible, gusto ko ang aking way of teaching ay para sa lahat, para mas maraming nakakaintindi sa akin habang nagtuturo ako.
Diba? Ayokong masayang ang oras nyo sa akin. Okay? So, ayan yung mga nasa manual. Ayan. 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 Pero ito ang ating pinadaling version. Okay. Ito ang disciplinary process at nilagay ko na rin dyan kapatid, ang disciplinary board. Okay? Kanina 'di ba nilagay ko na yung classification, process at sino yung classification board. Para di ka na maligaw, ilagay ko na rin yung disciplinary board dito. Okay? Una dyan, of course, merong mag-complaint. Kasi wala namang magsisimulang disciplinary process kung walang reklamo na natatanggap. Okay? Ang complaint, it's either galing yan kay visitor, kay inmate, o kay officer. Pwede din. Sa tatlong yan, pwedeng manggaling ang complaint or yung reklamo. Kanino nila ipapasa yan? Of course, kay desk officer. No? Desk officer yan. Si desk officer naman, anong gagawin niya? Sasubmit siya ng tinatawag na written report kanino? Kay warden. No? Si desk officer, magsasubmit siya ng written report kay warden. And then si warden, anong gagawin niya? Si warden, ida-direct niya si investigation unit na mag-conduct ng investigation within 24 hours. Tandaan, 24 hours. Okay? And then si investigation unit, of course, as stated, kailangan niya ang mag-conduct ng investigation. So, si investigation unit, magkakandak na siya ngayon ng investigation. And kung ano yung recommendations niya, yun ang ibibigay niya kay warden, yung resulta ng kanyang pag-iimbestiga. Okay. Si warden ang pagdating kay warden ng report ni investigation unit, merong tatlo na pwedeng mangyari dyan. Una, no sufficient ground. Ibig sabihin, na base sa pag-iimbestiga ng investigation unit, wala namang sapat na wala namang sapat na dahilan para idisiplinahin natin itong inmate na to kasi parang wala namang ebidensya, hindi naman totoo yung nangyari, ganyan. No sufficient ground. Kumbaga sa due process talaga natin, tinatawag yun na walang probable cause or tinatawag na ngayon na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So anyway, pag walang sufficient ground, ang tanong dito, ano ang gagawin ni warden? Yun yan. Ang gagawin ni warden, i-dismiss niya yung kaso. Okay? I-dismiss niya yung complaint. So wala na, ekis na, dismiss yan. Pagka naman, sa pag-imbestiga ng IU or ng investigation unit, merong minor violation. May minor violation yung nirereklamo, anong gagawin ni warden? Siya ngayon ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Discretion ni warden yan. Kung ano ang gagawin niya dyan. Next. Less grave. Paano kung less grave or grave? Di ba alam na natin mga minor violation? Alam na rin natin yung less grave or grave? Alam na natin yan. Kaya nga inuna natin yan. So, less grave or grave, i-endorse niya yung kaso kay disciplinary board. Ito si disciplinary board. No? Ano niya yan, tignan mo, kung mapapansin mo kanina, si disciplinary board ay 5. 5, no? 5 ang member. Kanina doon sa classification board, 4 ang member. Pero ang chairperson, parehas lang, si assistant warden. Sino ang nadagdag dito? Isang member, inmates representative. Para naman meron siyang witness, no? Inmates representative. Pero parehas lang din yan sa classification board. So ngayon, since in-endorse ni warden kay disciplinary board, si disciplinary board magkakandak siya ng tinatawag na summary hearing. No? Summary hearing within 48 hours. Tandaan yung mga oras ha. And decide if warden is absent. Just in case, within 48 hours na kailangan na ng desisyon, wala si warden, si disciplinary board ay pwedeng magdesisyon. Ano ba pag sinabi nating summary hearing? Summary hearing, mabilisang hearing lang ito. Mabilisan lang. Mabilisan lang yan. Tapos, if ever nandiyan si warden, malamang si warden ang, si warden ang tawag dito, si warden ang magdesisyon pa rin. Kasi nga, yung desisyon ni disciplinary board, pag hindi nagustuhan ng kinuha ng nirereklamo, pwede niyang iapila.
can be appealed to warden. At yung sasabihin ni warden ay final and executory. Tama? Nilagay ko lang yan dyan kasi kinakalituhan to eh. Kasi meron ding disciplinary process sa Bucor. Doon naman, 5 working days. Para at least, pag binalikan mo to, mapaghahambing mo sa kanilang dalawa. Dito, 48 hours. Dito sa Bucor, 5 working days. At tawag doon ay Board of Discipline. Sa Bucor natin yan pag-usapan. Probably tomorrow na ang ating part 2. Or, di naman to part 2 kasi nakailang cut na tayo eh. Kasi nga, hindi nga pwedeng mahaba masyado sa Telegram. So, sa day 2 na lang, yun na lang sasabihin ko, day 2 natin, pag-usapan natin yung another half ng ating topic outline sa ating CA1. Okay? So again, ulitin natin, no? Sa disciplinary process, merong nagreklamo. It's either si visitor, si inmate, or si officer. So si desk officer, magsasubmit siya ng written report kay warden. Si warden, ang gagawin niya, uutusan niya ngayon si investigation unit na mag-conduct ng investigation within 24 hours. As investigation unit, within 24 hours, dapat mag-conduct ng investigation at ipapasa niya ang report kay warden. At si warden, meron siyang 3 pwedeng gawin dyan. Kapag no sufficient ground, i-dismiss niya. Kapag minor violation, magdedesisyon siya kung ano ang ipaparusa sa inmate na nagkasala. Kapag ka naman less grave or grave offense ang ginawa or violation, i-endorse yan kanino? Kay disciplinary board. Importante yan. Kay disciplinary board. Pagdating sa BJMP, disciplinary board. Pagdating sa Bucor, Board of Discipline. Huwag mong paghihiwalayin ha, o huwag mong pagbabaliktarin. Okay? Si disciplinary board, ano nga gagawin niya ulit? Summary hearing. Ano ba ang ibig sabihin ng summary hearing? Mabilisang hearing lang ito. Hindi na sobrang tagal. Wala nang ganun. Summary hearing na, pakita ng mga evidence, decide. Ganon. Within 48 hours. And of course, ang magiging desisyon ng pagpaparusa dyan ay kay warden pa din. No? Pero kung wala si warden, anong gagawin? Si disciplinary board, pwede sila ang magdesisyon kapag absent si warden. Pero pwede pa din nilang i-apila yung desisyon ng disciplinary board. Kanino? Malamang kay warden pa din. Pero kung ano na ang sabihin ni warden, yan ay final and executory. Yan na yun. Hindi ka na pwede mapila. Yan na yun. Kung anong paparusa sa'yo ni warden, kung anong disciplinary action yung gagawin niya sa'yo. Pag nagkasala ka sa loob. Ganon. Disciplinary process yan. Bilis na. Bilis lang, no? Mabilis maintindihan, no? Ulitin mo na lang, ha? Kapag hindi ka pa satisfied. Na-recorded naman to, eh. Kaya maulit-ulit mo yan. Parang sirang plaka dyan. Ito yung mga authorized disciplinary actions or measures for inmates. Ito na yung pwede sa kanilang iparusa. Diba? Alam na natin kanina kung ano yung mga pwede nilang malabag. Minor, less grave, grave. Alam na natin kung paano yung disciplinary process, kung sino yung nagdedesisyon. At ito na yung mga authorized disciplinary actions or measures for inmates. Ito na yun. Magkaiba ha. Inmates, alam na natin. Inmates, detainees, or prisoner yan. Okay? Magkaiba si detainee at si prisoner. Magkaiba ang pwedeng disciplinary measures sa kanila. Kasi nga, syempre, magkaibang turing sa kanila. Kasi ito, pending pa to eh. Hindi pa naman napapatunayan na talagang nagkasala yan. Pending pa yan. Pero ito si prisoner, talagang napatunayan na yan. Convicted by final judgment na nga yan, di ba? So, tingnan mo to. Pinagsama-sama ko, actually, hindi ganito yan. Hindi ganito ang pagkakasunod-sunod niyan. Pero, inayos ko yung dito sa prisoner kasi nga, halos parehas lang yan sa detainees. Tignan mo to. A, parehas lang. Admonition or verbal reprimand. Papagalitan lang. Verbal lang. Papagalitan lang siya. O, ikaw, siraulo ka, huwag ka nang ulit. Parang ganun lang. Ha? Parang ganun lang yung gagawin dyan. Tingnan mo din yung letter B. Parehas lang din sila. Restitution or reparation. Restitution kasi parang kung may nasira ka sa kanyang gamit, balik mo. Or kung may ninakaw ka sa kanyang gamit, balik mo. Or reparation, kung meron kang sinirang gamit sa kanya, bayaran mo yun. Mag-sorry ka. Ganyan. Apology, mga ganyan. Basta papalitan mo kung ano yung sinira mo. Babalik mo kung ano yung winasak mo. Papalitan mo kung ano yung winasak mo, ibabalik mo kung ano yung kinuha mo. Ganyan yung restitution or reparation. Tingnan mo yung letter C, parehas lang din. Temporary or permanent cancellation of some or all recreational privileges.
Kaya nga privileges eh. Ibig sabihin, subject for condition, hindi laging pwede yan sa'yo. Hindi mo yan karapatan, hindi yan rights. No? Privilege lang yung mga ganyan. Pwede silang tanggalan temporarily or permanently. Kakancel lahat ng recreational privileges nila. Hindi na sila pwedeng magbasa sa library, hindi na sila pwedeng makipaglaro dito, sa kung may ano man sila, laruan man sila sa loob, di ba? Minsan basketball siguro, ganyan. Or mga chess, di ba? Yung mga ganyan, bawal ka na maglaro yan, hindi ka na pwedeng maglibang. Ganon. Maglibang, no? Libang sa, Bisaya. Hindi na pwedeng maglibang. Next, parehas lang din yung letter D, reduction of visiting time. Pwedeng i-reduce yan. No? Imbis na ganito yung oras ng bisita sa'yo, ganito kahaba, babawasan yung oras kasi nga pasaway ka sa loob. Diba? Tingnan mo, letter E, close confinement in a cell for period not exceeding 7 days in any calendar month, provided that this disciplinary action shall be imposed only in the case of an incorrigible inmate and when other disciplinary measures had been proven ineffective. Well, actually, by the book lang naman to, yung close confinement. Pero nagtanong-tanong ako sa mga estudyante ko ngayon na nag-OJT sa BJMP, parang wala naman daw talagang close confinement na. I don't know hindi ko alam sa totoong buhay, pero sabi ko nga, by the book tayo. Merong close confinement sa libro. In a cell for a period not exceeding, tandaan yan, not exceeding 7 days. Para ito sa mga incorrigible inmate, talagang matigas na ang ulo nito. Ilang beses nang pinagsabihan, ilang beses nang pinarusahan ng mga light na parusa lang, hindi talaga nakikinig. Ito ang gagawin sa kanya. Close confinement siya. Kumbaga parang sa madaling salita, Bartolina ang tawag. Solitary confinement. Parang ganon. Tingnan mo yung letter F. Transfer to another BJMP jail in the area in coordination with the court. Yung talagang hindi ka na makakabuti para dito, hindi ka na talaga kaya. No, hindi ka na kaya dito sa loob ng kulungan na to, kailangan ka nang ilipat ng ibang jail facility. No? Pero kailangan may coordination ni court kasi siya lamang ang pwedeng magpalabas ng ng inmate sa loob ng preso at ililipat sa ibang jail facility. Parehas lang, A to F, parehas lang. Pero, pagdating dito sa GHI, para lang ito sa prisoner. Okay? Prisoner pwedeng bigyan ng additional job functions kasi nga, si detainee, hindi naman yung pagtatrabuhin kung ayaw niya eh. Kung wala naman siyang mga kailangang bayaran, may yung subsidiary imprisonment ba yung tawag doon? Additional job functions or community service within the jail premises. Ano pa? Suspension of visiting privileges for a period not exceeding 1 month, provided that this sanction shall not apply to the lawyer, physician, or religious minister serving the needs of the prisoner. Ibig sabihin, meron pwede din pala siyang parusahan na tanggalin na talaga at all yung kanyang visiting privileges. Hindi lang babawasan, kapatid. Tatanggalan talaga siya, pero not exceeding 1 month. At yung mga tao na to, pwedeng bisitahin pa rin kahit na nakasuspend ang visiting privileges niya. Sino-sino yung mga pwede pa din? Si lawyer niya, si physician niya, or si religious minister niya. Yun yung mga pwede pa rin bumisita sa kanya kahit na nasuspend ang kanyang visiting privileges. Lastly, permanent cancellation of visiting privileges with respect to persons not included in the definition of immediate family under RA 7438, provided that this sanction shall not apply to the lawyer, physicians, or religious minister. Permanent. Bawal. No? Bawal. Sabi daw dito, permanent cancellation of visiting privileges with respect to the persons not included in the definition of immediate family. So, pag hindi ka immediate family, hindi ka na talaga pwede. O, paano ka kaibigan mo? Wala na, hindi na. Kasi hindi na kasama siya sa immediate family eh. At yun pala, tinanong sa board exam yun. Siguro sa mga ibang areas natin mapag-uusapan, no? Yung RA 7438, kasi hindi siya pang dito eh. Ano lang siya, yung mga immediate family member, no? Yun, yung mga kailangan kasama doon. Matatopic natin to sa ibang area. Basta, tandaan mo lang na permanent cancellation. Pwede pa lang permanently i-cancel ang visiting privileges mo. Huh? Pampalito dun, alam ko yung cousins, no? Yung cousins kasi, under ng 7438, hindi siya immediate family member. Pero yung fiancé o fiancé,
kasama yun siya, immediate family member yun, kahit hindi ka dugo. Kaya yun yung pinampalito nung tinanong yun sa board exam. Okay? In addition to above-mentioned punishment, the disciplinary board may recommend to the warden partial or full forfeiture of GCTA to be earned for a particular month and subsequent months depending on the gravity of the offense. Ibig sabihin, in addition pa, no, bukod pa sa mga nabanggit natin na pwedeng ipataw sa kanila na parusa, pwede rin silang tanggalan ng privilege na makakapag-earn ng GCTA credits. Like, hindi sila pwedeng makapag-gain ng mga GCTA credits within dun sa mga month kung kailan sila nagsira ulo. Ganon. Depende. Depende sa gravity ng offense niya. Okay. Alam ko meron ako niyan dito eh. Dito ang ating notes. Yan. Ito yung summary. Summary pala to siya. Yan. Ito yung summary. Wait lang ha. Yan. Ito yung notes natin. Baka kasi wala ka pang notes eh. Yan. Ayan yung mga manual oh. Ito, di ba? Kahaba-haba. Inireview ko yan talaga lahat. Anyway. Sige, punta na tayo dito. Limitations on disciplinary punishment for inmates. Ibig sabihin, may mga limitasyon, no? Hindi pwedeng lahat pwede mong pagawa yun. Ito nga yung mga yun eh. Ito yung may limitasyon yung mga disciplinary punishment or actions or measures sa mga inmates. Ito yon. No female inmate shall be subjected to any disciplinary punishment which might affect her unborn or nursing child. No, hindi mo pwedeng parusahan ng isang babaeng kakapanganak lang at merong baby. No? Buntis o kaya kakapanganak lang, hindi mo pwedeng parusahan ng matindi. No? Yun, may limitasyon dyan. Baka naman kasi makasama sa baby. 'Di ba? Kaya baka mamaya may postpartum pa yan, 'di ba? 'Di ba mahirap na. Letter B. No infirm or handicapped offender shall be meted out punishment which might affect his or her health or physical well-being. Siyempre, hindi lang naman kompleto ang katawan, ang nasa loob ng kulungan. Minsan, siyempre, meron din mga ibang nakagawa ng krimen kahit na meron silang kapansanan, may sakit na sila, mahina na yung katawan nila. Hindi mo sila pwedeng parusahan ng matindi kasi baka mamaya maka-apekto yun sa current physical health nila. Okay? Kaya limited dapat yun. May limit dapat. Of course, corporal punishment. Ano ba yan? Physical punishment, yung nag-inflict ng physical na, baka sinasakta ng physical na pangangatawan. Confinement in a dark or inadequately ventilated cells, bawal din yan. And any form of cruel, unusual, inhumane, or degrading punishment are absolutely prohibited. Therefore, bawal ang corporal punishment. Okay? Ano pa? Letter D. When necessary, the jail physician shall invite the detainee or prisoner undergoing punishment and shall advise the warden of the need for the termination of the punishment imposed upon the inmate on grounds of the inmate's physical or mental health. Kapag kinakailangan lang naman, kunyari, nandun siya sa close confinement, si detainee or prisoner, medyo nababaliw na doon sa loob, 'di ba? Si jail physician, pwede niyang i-advise si warden na i-terminate na yung parusa kasi nga talagang naapektuhan na yung physical or mental health nung inmate. Ano pa? Instruments of restraint such as handcuffs, leg irons, or straitjackets are not to be applied as a form of punishment. They shall only be used as a precaution against escape and on medical grounds to prevent an offender from injuring himself or others. So, yung mga instrument of restraint, yung posas, di ba, yung chain sa paa, no? Nakikita ako nung first time. Pero hindi sa personal, sa Facebook. Hindi dapat yon gawin or ina-apply as a form of punishment. Precaution lang yon para hindi tumakas. Or para hindi siya makapanakit ng sarili niya or ng ibang tao. Okay? Pwede yon gamitan ng mga instrument of restraint. Ano pa? Breaches of discipline shall be handled without anger or emotionalism and decisions shall be executed firmly and justly. Diba sabi ko kanina, yung mga decision kay warden yan siya. Pwedeng discretion niya, pero siya din ang final and executory na decision. Ngayon, dapat
pag nagdedesisyon siya, ano siya, kumbaga fair. No? Hindi siya subjective. No? Dapat firm and justly. Okay? And as a general rule, any violation of jail rules and regulations or misconduct committed by the inmate shall be dealt with accordingly. In extreme cases where the violation necessitates immediate action, the warden or the officer of the day may administer the necessary restraints and report the action he or she taken to disciplinary board. Diba? Kasi nga yung general rule nga dyan, kailangan 'di ba may magko-complain muna kapag ka may gumawa ng hindi maganda sa loob, 'di ba? Dapat dumaan pa din sa due process. Pero kapag extreme daw, extreme cases yung talagang violation niya malala na doon na parang talagang pinagsasapak niya na lahat. 'Di ba? Of course, si warden o kaya si officer of the day na assistant warden, pwede silang mag-administer ng mga necessary restraints. Pwedeng instrument of restraints, 'di ba? Ganyan. Pero kailangan i-report nila kung ano yung ginawa nila during that time. Para hindi sila mabaliktad na bakit may may pasato dito. Kasi tinatry niya suntukin yung sarili niya eh. Kaya ginawa namin, nilagyan namin ng posas. Ganon. Ha? So, tapos na tayo. Tapos na tayo dun ha. Tapos na tayo. Alam na natin. Alam na natin yung mga offenses na pwede nilang malabag sa loob, paano yung disciplinary process, at ano yung mga limitations. Ano yung mga disciplinary measures or actions na pwedeng ibigay sa kanila, at kung ano yung mga limitations. Diba? Nabanggit na natin yan, ha? Yan, no? Wait lang, balikan natin. Diba? Alam na natin to. Alam na natin yan. Punishable acts. Alam na rin natin ang disciplinary process. Alam na rin natin yung mga disciplinary actions or measures. And lastly, alam na natin yung mga limitations sa disciplinary punishment. So, dito na tayo. Modes and guidelines for release. No? Palabas na. For example, lalabas na. Kunyari, lalabas na. The following modes and guidelines shall be observed when inmates are to be released from detention. Natanong kasi ito sa board exam. Ang inmate, pwede siyang ma-release through the following. Pwede kasing na-serve niya na yung sentence niya, pwedeng order ng korte, kaya siya makakalabas, ba? Pwedeng maging witness siya, ganyan, or ililipat ng kulungan, di ba? Pwede ring na-approve siya sa parole, bigyan siya ng pardon or amnesty. Ayan yung mga modes ng release. Kumbaga, pagka itong mga to, kapag ka meron siyang mga to, o kaya binabigyan siya ng ganyan, or natapos na niya yung sentensya niya, pwede na siyang ma-release. Basta merong proper court order. Hindi po pwedeng verbal. Dapat merong papel. No? Dapat talagang sulat yan galing sa korte. No? Pag na-serve niya na yung sentence niya, malamang dapat talaga promptly i-release yan. Walang delay-delay kasi makakasuhan naman yung mga jail officer. Diba? Merong order ng korte na dapat lumabas siya. Ganyan. Depende kung bakit siya pinapalabas. May mga rason. Pwedeng baka dahil mayroon siya kailangan siyang ipagamot. Pwedeng kailangan niya ibibisitahin niya yung sa furlough. Diba? Rules natin sa furlough. Pag-uusapan din natin yan. Yung bibisitahin niya yung namatay niyang kamag-anak, 'di ba ganyan? Kaya nabigyan siya ng parole, 'di ba? Sa labas niya na remaining service niya, doon niya na bubunuin. Pardon, pag-uusapan natin 'yan. Amnesty, pag-uusapan natin 'yan sa ating C8. Ito yung importante. Ensure that the inmate to be released is properly identified. Natanong yan sa board exam. Kailangan, bagong palabasin, ang isang inmate, dapat siya ay properly identified. Dapat talagang siya yan. Mukha niya yan, pirma niya yan, pangalan niya yan. Kaya dapat sure na sure. Okay? Bawal palabasin kasi kung hindi siya yun. Malamang dapat hindi siya pinapalabas. Okay. Ayan o, sabi ko kanina, no inmate shall be released on mere verbal order or an order relayed via telephone. Hindi pwede. Hindi pwede. Lalo na, release of an inmate by reason of acquittal, dismissal of a case, payment of fines or indemnity, or filing of bond shall take effect only upon receipt of the release order served by the court. Da? Bawal na bawal talaga ang sabi daw ni judge, ganito, palabasin na daw yan. Hindi mo pwedeng palabasin yan. Wag mong papalabasin yan. O tumawag
Oh, palabasin na yan, pwede na lumabas yan. Bawal din yon. Lalong-lalo na kapag ang rason kung bakit yan papalabasin ay acquittal or dismissal ng kaso or nagbayad na yan ng penalty niya or nag-file na siya ng ban. Ba? Dapat merong ano daw sabi? Merong proper release order. Kailangan may court order na pinapalabas na talaga siya. Okay? Upon proper verification from the court of the authenticity of the order, an inmate shall be released, sabi ko kanina, promptly and without unreasonable delay. No? Kapag na-verify na talagang sa korte galing yan, no? Kasi may paralegal naman sila, so pwede yan i-verify kung talagang authentic genuine yung order ng court order, release order na galing sa korte. Kinakailangan na palabasin nila yan agad-agad. Kasi merong makakasuhan sila ng delaying release, di ba? Merong ganun yan, delaying release. Yun, kailangan mabilis ang pagpapalabas. Valuables collected shall be returned with receipt. Di ba kanina, nung pagpasok, kinuhanan ni property custodian ng kanyang mga gamit at merong resibo. Kaya yun may purpose yung resibo. Kasi nga yung valuables collected, dapat ibalik yan kasama ng resibo. Okay? The release inmate shall be issued. Ito yung importante, certificate of discharge from jail by the warden or his or her authorized representative. So, dapat, pag yan na-release, meron yung certification of discharge na talagang legit, na pinalabas siya, okay? Pinalabas siya kasi ganito yung rason. Depende. Okay? Dito na tayo. Ito na yun ha. Ito na yung modes and guidelines sa release. Dito na tayo sa release mismo. Okay. Ayan yun, no? Shortcut ko lang yung mga tawag dito, yung process. Ayan, no? Ito yung process kasi na nasa tawag dito, na nasa manual. Of course, meron na naman tayong shortcut version. Kung gusto mong magbasa, kung you love reading at matututo ka sa reading, yes, basahin mo to kapatid. Yan. Ito ang ating pinaka-basic na procedures on release. Of course, meron tayong 6. Mabilis lang to. Si desk officer, upon receipt of release order, kasi nga dapat sabi may release order, di ba? The desk officer must coordinate to paralegal to check its authenticity. Kasi nga si paralegal ang mag-check kung authentic ang alin? Release order. Kanino nga galing ang release order? Kay korte lamang. At pwede bang ibigay yan? Ay sabihin, tawagan na lang si desk officer na, ilabas nyo na yan. Pwede bang ganon? No. Kasi kailangan ng proper court order, release order. And then, pag nakuha yan ni desk officer, punta niya yan ngayon kay paralegal officer. Si paralegal officer, anong gagawin niya? Verify niya yung authenticity ng release order. Okay? Kasama yan sa decongestion, di ba? Di ba? Decongestion major program or major functions ng BJMP. Di ba? Yun, para ma-decongest. Di ba? Siyempre, check nila kung authentic yung release order na yan para talaga mapalabas na itong pinapalabas. After nyan, si records office or admin office, start niya na ngayon yung proseso ng inmate's release. Anong gagawin niya pa? Anong gagawin niya pa? I-check niya yung inmate's record. Di ba kanina nung pagpasok, ipinasok sa NIMS yung kanyang mga info? Booking procedures, di ba? Titignan kung nagko-coincide ba or parehas doon sa release order or RO. No? I-check yan na. Yung inmate, kailangan kasi talagang check yan na tugma-tugma lahat. Kasi nga, kailangan properly identified. Kaya siya natanong sa board exam. At syempre, i-check muna kung wala na siyang pending kaso. Kasi baka mamaya pinalabas yan, meron pa palang pending, di nyo na mahagilap yan. Diba? And of course, si records or si admin office, siya din ang magra-route ng mga release paper sa different signatories. Sa mga kailangan pumirma, kailangan kasi pumirma nito, si records admin ang nagpo-proseso. Mga papeles, no? And of course, syempre dadaan ulit siya kay property custodian. Kasi nga, titignan yung resibo at ibabalik na yung mga kinuha sa kanya nung bago siya pumasok, kung hindi man naibigay sa kanyang mga kamag-anak. Tapos, dapat properly documented yan, napapirma yan. Kung may logbook man sila doon, hindi dapat pumirma.
Diba? Meron pa ding resibo na nakuha niya na, di ba? Yan yun. Next, desk officer, i-record niya na. Si desk officer to ulit ha. Pagtapos niyan, si desk officer, i-record niya na yung release and condition of inmate upon release. Okay, re-record lang naman ni desk officer yan. At yung condition of inmate upon release. Depende kasi kung bakit siya nare-release, di ba? May mga conditions pa siya, di ba? Ganito yung gagawin niya. O kung paano, pagka-parole siya, di ba? And therefore, of course, si jail warden, walang iba, anong gagawin niya? Re-report niya ulit sa concerned agencies for aftercare program. Pag-aaralan natin yan sa CA3. Okay, yung mga after program, napaka-importante niyan. Kasi nga, yung reintegration talaga lagi ang lumalabas sa board exam. Reintegration. Kaya yung mga mock board exam natin ay about sa reintegration. Okay? Kasi yun talaga yung sobrang daming lumabas sa board exam. Okay? And mandatory na kailangan niyang i-inform na nakalabas na si ganitong inmate, barangay captain, priest or religious minister, yung family niya if walang sumundo, if hindi na witness yung paglabas, and of course, yung court kung saan na-convict si inmate. Okay. Again, nasa release na tayo, matatapos na tayo sa BJMP, nasa release na. Okay? Si desk officer, kapag na-receive niya na ang RO, yung release order, dapat makipag-coordinate na siya si paralegal para ma-verify yung authenticity. At si paralegal officer, ano nga gagawin niya? I-verify niya kung authentic ba ang release order, kung galing ba talaga yan sa korte. Si records admin naman, records or admin office naman, sisimulan niya na yung proseso ng release. Check niya yung inmate's record, kung nagko-coincide ba sa RO o sa release order. Check niya kung merong mga other pending cases at siya rin ang magra-route ng mga release papers sa different signatories. Si property custodian naman, titingnan ng resibo at ibabalik ang lahat ng kinuha kung hindi man nabigay sa kamag-anak. At dapat properly documented din yan. Kasi baka mamaya, nakalabas na yan, sabihin, oh, parang sa 1,000,000 yung iniwan ko dito, yung nakuha nyo sa akin, bakit 100,000 lang ibabalik nyo? Bayari ka. Kaya kailangan properly documented palagi yan. And of course, si desk officer, babalik ulit sa kanya kasi i-record niya na yung release at yung kondisyon ng release. At si jail warden naman, i-report sa concerned agencies for aftercare program. Kasi dapat hindi lang dyan natatapos yan. Kailangan din na aftercare program. Sino yung mga kailangan niyang i-inform? Si barangay captain, priest or religious minister, family if not a witness, court kung saan convicted si inmate. So, congratulations kapatid, natapos mo na ang BJMP at yung Bucor, sobrang basic na lang nun. Okay? Ayan na tayo ho. Dito na tayo ho. Tapos na natin ang CE introduction, tapos na natin ang BJMP manual, papasukin na natin ang Bucor manual. Yan na lang oh. Konti na lang. Diba? Konti na lang yan. Konti na lang yan.